Good morning po, Sir Ted at Miss Chacha at sa lahat po ng nanonood sa kanilang programa. Oh, ito nga po Sir Jason, may announcement si Agriculture Secretary Francisco Chu mismo na posible nga daw pong umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas kung mananatili din daw pong mataas yung presyo ng fertilizer. At kung hindi gagamit ng alternative fertilizers, ito pong ating mga magsasaka. Gaano po ba kaseryoso itong babala ng DA na talagang aabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas? Realistic po ba yan o medyo mataas ang projection o baka kulang pa? Ano pong tingin nyo? Yung pahayag po ni Secretary Laurel, kahapon po yan, may hearing sa Senado, yung Protect, para dito sa oil crisis. Meron kasing kulatila yung sinasabi niyang presyo na 60-62. Yun po kasi sa tingin namin ay kung hindi maibibigay yung sinasabi nating dapat suporta sa mga magsasaka. Totoong tataas po yung production cost ng farmers. Banggit nyo ka kanina, Miss Chacha, sa fertilizer pa lang, ang dagdag na gastos ng isang magsasaka sa isang hektarya na gumagamit ng 10 bag na abono ay between 12,000 to 14,000 per hektar. Yun po ay sa fertilizer pa lang. Yung sa patubig niya para yung sa kanyang paghahanda sa pagsasaka, ang idadagdag niya is between 10 to 12,000 per hektar. Sa dalawa pa lang po na sangkap mo sa pagsasaka, sa paghahanda sa pagtatanim ng palay, aabot ka agad ng 30,000. Kung ang iyong current na production cost, ito po sa per hectare, para mas madaling maintindihan po ng ating mga nanonood, kailangan ng farmer ng 60,000. Ito yung gastos niya bago pa magkaroon ng sigalot sa West Asia. Ngayon po, ang tansya natin, minimum ay plus 30 to 40,000. So 100,000 per hectare ang kailangan niyang gastusin. Tataas po talaga yung bigas kung hindi mabibigay yung suportang hinihingi natin. Unfortunately, we are 8 weeks into the conflict. Ang naibibigay pa lang at nakabudget ay isang 150 million na fuel subsidy at isang 10 billion mula sa presidential assistance, kung ano man ang tawag doon. So, in short, pag kinuwenta mo po lahat yan, Sir Ted, nasa 5,000 each lang per farmer, 3,000 each per fisher folk. Dagdagan mo ng 2,000, so 7,000 and 5,000. At maliit lamang yung mabibigyan, not even the whole 8-9 million na mga farmers and fisher folk. Mhm. Kaya nag-request sila kahapon, sabi nila, we need an additional 98 billion. Kami, tingin namin nasa 150 billion ang kailangan kasi kailangan mong isubsidize yung 30,000 na malinaw na dagdag sa gastos ng farmer. Ah, Crucial po kasi certain yung sa transport, naglilinis ka pa ng listahan, yung ibang sektor, pag-aaralan mo, may TWG. Critical po yung next 4 weeks sa atin bilang bansa dahil yan po yung panahon na magde-decide ang magsasaka kung siya ay magtatanim pa. Yes, oo. Fortunately, pumutok po yung sigalot sa Middle East, sa West Asia, ay after harvest ng palay. Nag-harvest ngayon sa mais. Ibig sabihin, nakaani na tayo, so yung staples natin ay safe until August, September dahil marami tayong stocks, maraming import. Ang sinasabi nating magiging problema natin ay by last quarter of the year kung hindi magtatanim ang ating farmer. Bakit hindi magtatanim? Kasi kita niya na niya, dagdagang kanyang gastos ng almost double. And yet, wala siyang makitang tulong. We don't want to call it ayuda kasi hindi naman humihingi ng ayuda ang farmers natin, certain. Ang hinihingi nila, suporta para makapagtanim sila. Suporta para pandagdag nila sa kanilang gastos sa bukid. Critical po ang next 4 weeks dahil yun ang panahon na magde-decide siya kung susugal pa siya sa pagtatanim o hindi. Kaya yung 62 pesos po na bigas na sinasabi kahapon, maraming kunatilya. Kami, kapag hindi binigay ang dapat ay ibigay sa farmers, baka wala tayong pag-uusapang 62 pesos dahil walang local Oo nga. na bigas aanihin etong cropping na to kung hindi assured, hindi encouraged ang ating farmers na magtatanim pa po siya sa next cropping season. Specific lang natin muna dito sa puntong ito. You're talking about rice farmers ba? Rice and corn, Sir Ted, kasi Rice and corn, I'm sorry. nagkataon talaga na bagong harvest.
Yung Yes. vegetable gano'n din, ang problema natin 'di ba sobra-sobra dahil hindi nailalabas ng traders yung ano 'no, yung kanilang ani. So, panahon talaga ng harvest ngayon, they should have given us ample time. Kumbaga sinusuwerte pa tayo dahil ito ay maghahanda pa lang ang farmers natin ano, Oo. kakaani lang. So, hindi natin pinoproblema yung next 2 to 3 months ng ating pagkain dahil Oo. meron tayong fresh harvest at meron namang import. So, ang poproblemahin talaga natin starting last quarter kasi doon tayo ha-harvest sa itatanim natin in the next 4 to 5 weeks po, Sir Opo, Ted. kasi nga po ang cycle po ng mga farmers natin po ano, ito pong Abril na ito kung kayo po iikot din sa mga lalawigan doon sa mga taniman po, ito yung mga pagkakataon may nakikita kayo sa gitna ng palayan, 'di ba? Yung mga merong mga thresher. Ngayon po 'yun eh. Itong Abril, papasok po ito ng Mayo. And then may kaunti pong break, pagkatapos papasok ng tag-ulan, yun po yung taniman, di po ba? Ano po sir, ano ho? Ka Jason, no? Tama po, tama Yes. po, tama. Kasi nga, ito ho, yung ating po kasing bansa, ito ho yun eh. Kumbaga, ito yung disenyo ng nature sa atin, girl. So itong pagdating ng supposed to be rainy season, ito na po yun. Yung taniman po natin. Ito yung sinasabi niyang critical. Sige, yung pong binabanggit nyo ng mga kahit papaano po, no, tulong, yun usapin po ng fertilizer. Yun din po ang sabi din po sa amin nung amin nakakausap na farmer, eh, no? Yung abono na pagkamahal-mahal. Paano kaya makakatulong dyan ang gobyerno, ang DA particularly, sa abonong ito? Na una, ang source natin, ang ginagamit lagi yung urea, no? Na imported. Paano kaya ito? Ano pong inyong input dito? Ang farmer willing silang mag-blend eh kasi ibig sabihin meron kang organic ano, hindi yung urea at merong urea. Ang problema po ngayon Sir Ted, kapag ipipilit mo na lahat organic, kumbaga ang magsasaka hindi siya sanay sa ibang brand eh. Tayo, 'di ba? May kape tayong gusto, meron tayong gustong pagkain. Oo. Kapag hindi kumbaga hindi ka pa komportable, ayaw mong gamitin kasi ang punot dulo natin kasi kung kikita ang farmer, pwede siyang magsugal sa ibang abono pero same yield ba ang ma-harvest niya? Oo. Yun lagi ang tanong sa kanya kung kikita siya, well and good. Kaya lang, ang sinasabi po natin yun, mahirap i-impose kaagad. Nagkataon na talagang non-organic ang ginagamit natin. Ibig sabihin, fuel-based siya. Pwede sana dahan-dahan, huwag kagyat na ipilit. Kasi nga po, baka hindi naman makaani ng tama, lalong magka-doble-doble ang problem ng magsasaka. At meron pang isang elemento, certain na bumungad sa atin early this month, yung sinabi ng Pag-asa na malaki ang possibility, 80% ng El Nino. Maraming lugar na ngayon ang nagdeklara ng talagang tuyong-tuyo sila. Kaya yung intervention talaga, dadagdag yan. Kung tuyo ang lupa mo, that would mean more water pump ang kailangan mo para makapagpatubig ka sa iyong sasakahin. So, 2, 3 dagok po talaga ang kanya kakaharapin. And sabi nyo nga, critical talaga itong next 4 weeks para makapag-decide ang farmer. Kung meron siyang nakikitang suporta, magtatanim siya. Kung wala siya nakikitang suporta, magtatanim siya pero mainly sa consumption niya. Hindi na talaga para ibenta kasi talagang sobrang laki po. Ang sabi nga natin, this is beyond COVID. Yung COVID, logistics lang ang problem. Ito ngayon, bukod sa logistics, napakataas po ng presyo at tataas pa kasi bumaba nga yung diesel 3 weeks pero next week ang sabi Tataas na. another 15 to 20 pesos na dagdag. Kaya mahihirapan talaga ang farmer kung wala siyang assurance, Sir Ted, Miss Chacha, na merong suportang darating sa kanya. Okay. Kamo sa hearing ng Senado ito nga kasi humihingi ng dagdag na pondo ang DA. So ito ay urgent matter ngayon na kailangan agad desisyonan at yung pong paglalabas ng pondo at distribution ng pondo. Tama po. Sabi natin kahit yung listahan may problema, nakita natin yung problema sa mga TNVS, mali-mali yung listahan. Yung sa farmer, ganun din certain talagang matindi. And again, sinasabi natin, merong strict requirement na marami ka agad ang naetsa pera. Halimbawa, yung sa RSBSA, yung sa fuel subsidy, ang kategorya niya, dapat may traktora ka. Hindi naman lahat ng farmer may traktora. Yes, Ang patakaran po sa kanila yun, ang hiraman. Sa mga mangingisda, pag wala kang motorized bangka, tanggal ka sa listahan. Again, sa kanayunan, hiraman ng bangka, hiraman ng traktora, Opo. hiraman ng mga thresher,
hiraman ng mga patubig po. Yun ang sitwasyon, and sabi natin, gawin na kahapon, ano, hindi gawin bukas, gawin kahapon lahat ng intervention kasi nga Okay. it would decide yung ating food security. Oo. Ayaw nating manakot para mag-import na naman ng NEDA, no? Sinasabi natin, ngayong panahon talaga kinakailangan yung support sa local natin. Dahil come last quarter, certain, talagang tatambad sa atin ang problema kapag hindi tayo umaksyon kahapon. Opo, yun. So, klaro na po ito. Dito po sa remedyo na iniisip po ni Secretary, dalawa pala itong blend na iniisip niya. Kasi nga po, expected na magkakaroon tayo ng short sa ating local production, and also, expected po yung pagtaas sa cost din ng importasyon, ano? Dahil po sa dollar and so many other factors, ang sabi niya, para daw ho natin ma-control yung presyo po ng bigas, magkakaroon siya ng blending. Halimbawa daw po, 70% local, 30% daw po yung imported, or vice versa, etc. Para daw ho yung bigas maging affordable kasi mas mahal ang local kaysa dun sa imported. And meron pa siya sinasabi na 50-50 corn and rice. Paghahaluin daw po, ibebenta para ho doon sa mga mas murang presyo po ng bigas na may halong mais. Nakakain na ba kayo ng mais na sinaing? Ako nakakain na po ako niyan at marami po dyan nagtatae. Sa hindi po sanay, ang sikmura sa mais na ginawa pong sinaing. Go ahead, sir. Tama po, may mga lugar naman tayo, mostly sa South po, na talagang Mais. ginahalo na yan. Oo. Again, ano, ang kailangan talaga natin masanay. Kung hindi masanay, talaga magiging problema. Yung una, yung certain sa blending sa import, mismo ang mga importers nagsabi, despite all the pagtaas ng fuel, ang landed cost ngayon, would you believe, 30 pesos pa rin, hanggang 32. Ibig sabihin, kung kaya mo talagang kumbaga, paluin itong importers, they can sell at 45 pesos eh. Ngayon nga, pinag-iisipan pa rin for the past 2 months na, no, mag-i-impose pa rin ng MSRP sa imported rice at 50. Pero kahapon sa hearing, malinaw, 30, maximum na yung 35 landed. Because ibig sabihin, importers can sell at 45 kung talagang, kumbaga, ay meron tayong regulation. Kasi again, yung pag-i-import certain ay hindi right. Ang pag-i-import ay privilege yan. Ano? Ibig sabihin, wala kang kahirap-hirap. Kumita ka na for the past 2 years na ibebenta mo na 60, 65. Ngayon naman, baka pwede na talagang magigpit tayo kung ang landed cost ay 32 to 35, 45 certain, maibebenta. At yung import na yan ang tutulong talaga para mahila mo yung local price. Unfortunately, ang import sumasabay lang sa local price in the last 2 years. Pero this time sana, magkangipin ang mga regulatory agencies para talagang mahila pababa ang local. At the same time, hindi siya dapat maging Pandora's box again para tumingin na naman ng NEDA. O sige, mas mura pala import. Mag-import tayo. Dapat hindi ganun ang mindset. Ang mindset ay tulungan natin ng local. Kasi at the end of the day, mas malaki ang problema natin, certain, kapag we would be dependent again sa imports for our staple needs po. Oo, kasi nga din, bagamat mas kakaunti ang ating dapat po na kailangan na import, kasi nga po sa volume na po natin, nandun tayo po sa higit na 90%, di ho ba, sa ating rice self-sufficiency. Oo, yun po magiging problema ho dito. Pero alam niyo ho, ka Jason, may mga natutuwa din naman sa importasyon, di ba? Kasi yung cornering po of the... Ito na, tumatawa na siya si Jason. May natutuwa din sa mga sitwasyon ng ganito kasi yung BPI, bibigyan na naman po ng sole discretion kung sinong mga anak ng Diyos na mga importer na bibigyan ng pahintulot na makapag-import. Yes, at lumabas na yan sa hearing, Sir Ted, sa last 3 hearings sa Senate again. Same group of importers, same address, etc. etc. Ayoko na sanang puntahan natin yan. Pero talagang ang short answer, hindi lang natutuwa, certain. Malaki yung kinikita. Hindi lang sa bigas. Even chicken and pork. Talagang gatasan. Yes. Marami po talagang kumikita. Unfortunately, at the expense sa pawis ng mga magsasaka. Yes. Pero yun nga, sa kabilang banda,
hindi rin naman nakinabang ang consumer. Yun ang lagi nating sinasabi. Etong tungong importasyon, laging kinakasangkapan consumer. Pero pansinin natin, in the last 2 years, yan ang pinakamalaking volume ng imports, bigas, baboy, manok, mais. And yet, hindi naman buwaba sa retail. So talagang may problema tayo, or sabi nyo nga, may mga natutuwa, pero masigit marami po talaga ang nadidisgrasya sa sobra-sobrang imports natin, Sir Ted. Opo. At kami po'y makikibalita po sa inyo, Sir Jason, dito po sa mga mangyayari sa darating po na ilang mga linggo. Kasi nga, yun ang problema din po, yung crisis na pinagsasamantalahan ng iba. And well, sana nakikinig ngayon kung meron man po sa Malacanang o sa DA o sa Secretary Chu, yung mga nakapaligid din sa kanya dito sa usapin na ito, yung crisis po, pinagsasamantalahan, ito pinag-uusapan namin ng FFF, ng grupo ng Sinag, kasi definitely papasok na naman po yung usapin ng we need to import kasi may problema sa supply. At diyan may grupo lamang na nakakakopo nung majority ng importasyon. Yun ang tumatabo. So, tuwan-tuwa sila, sabi nga ni Ka Jason, pero marami po nahihirapan, lalo na mga farmers. Yan po ang problema ho dito eh. Ewan ko na lang po kung hindi ba ito nalalaman ng ating presidente. Kasi basic po naman ito, kaya yan po pinaglalaban ng grupo nila Ka Jason noong pa man hanggang ngayon. Tama, Sir Ted. At, we're really hoping kasi ito ay crisis, ito ay ibang sitwasyon. Sana naman this time sa tulong nyo sa araw-araw na kumbaga ay ating paglalantad at paghingi ng saklolo o kahit man lang request mabago naman ang mindset this time. Let's work towards yung talagang nangangailangan ng tulong. Hindi lang transport, higit sa lahat, Sir Ted. Etong ating rural population, ang magsasaka at mangingisda. Sila yung hindi nakikita kasi may nabibili ka pa sa palengke. Pero yung suffering po ay masigit sa transport and other sectors sa urban centers. Hindi natin minamaliit yung sitwasyon. Lahat talaga naghihirap. Pero kung meron talagang baon na baon, ito po yung ating mga magsasaka at mangingisda sa panahon ngayon, Sir Ted. Ramdam po namin ito, Mr. Kainglet, at kami po kaisa po ang aming pong programa, ang aming himpilan dito po sa advokasiyang ito. Makikibalita ho kami ulit sa napaka-importanting isyong ito. Salamat po, Ginoong Jason Kainglet. Salamat, Sir Ted. Salamat, Ms. Chacha, at sa lahat po ng iyong loyal followers. Magandang umaga po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.